Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Speaker kumanta na. Nako, grabe, tostado si Jose Clara. Karma na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin yung mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito pong si Speaker Martin Romualdez mga kababayan, no? Yung kanyang House of Representatives tinanghal na top performing government agency. Aba, naungusan yung Department of Education ni Vice President Sara Duterte noon, di ba? Kasi nung nandun pa po si Vice President Sara Duterte sa Department of Education po ang itinanghal na top performing government agency mga karibin natin. Okay? Pero ngayon, no? Wala na po si Vice President sa mga ahensang yan. Ba? Eto na, pumalit na po ang House of Representatives. Satisfied ba kayo? Ito po, tinanghal na top performing government agency ang House of Representatives ng Tangere. Ayon po sa The Manila Times, ito ay nakakuha ng pinakamataas na satisfaction rating na 55% kumpara sa ibang ahensya ng gobyerno. Yan mga kababayan, 55% kumpara sa ibang ahensya ng gobyerno. Wow naman, palakpakan nga natin to. At tawanan din po natin. Kasi parang, parang inuuto nyo lang ang taong bayan sa ginagawa ninyo eh. Top performing, sa bagay, diba? Ano bang ginagawa? Ito na lang, tanong ko lang sa inyo. Ano ba ang ginagawa ngayon ng House of Representatives? Di ba? Kaliwat ka ng investigasyon sa mga Duterte, kaliwat ka ng pagtira kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, ito po ang basihan para maging top performing agency ka. Tirahin mo lang ng tirahin ng Duterte, magiging top performing agency ka na. Kaya pala si Yusek Castro, baka maging employee of the year ito. Top performing employee of the year, no? Si Yusek Castro dahil palagi po siyang tinitira niya ang mga Duterte, di ba? Gaya po ng House of Representatives, nako, naging top performing agency pa ng ating gobyerno. Well, anyway, pangalawa po ang Commission on Election, mga kababayan, yan, no? Pangalawa po, 51.45% po ang nakuha ng COMELEC. Office of the President, teka lang, ang lilit eh. Office of the President and the Cabinet, 49.41% po ang nakuha nila. Supreme Court, 45.46%. Senado, 44.74%. At Office of Vice President, 43.50%. Si Vice President Sara Duterte at ang pinakamababa sa survey ng Tangere, mga kababayan. Well, anyway, it's okay, it's fine, no, para sa atin kasi hindi rin naman kapanipaniwala yung kanilang resulta, no? Paano maging top performing ang isang House of Representatives kung puro nga minsan sila pa talaga ang nagpapakalat ng fake news eh. Hindi. Yan, opinion ko lang po yan mga kababayan yung, di ba, minsan sila po kasi wala silang pinapakitang ebidensya. Diba? Ganun pala ang House of Representatives. Pero, eto po, may nagtatanong po, ano ba talaga ang trabaho ng House of Representatives, ng ating mga congressman, ng ating pong mga legislators, mga kababayan? Kasi po,
may kumakalat pong video ngayon sa mundo ng social media wherein ito po ang trinatrabaho ng Speaker of the House. Ito, pakinggan po natin to mga kababayan. Ito, yung mga beneficiaries ng AKAP o 5,000 pesos cash may bibigay natin ngayon dito sa yung lahat. Okay ba sa'yo? Sabihin mo naman sa akin kasi itong mga programa kagaya ng AKAP, yung ibang mga kaibigan natin sa Senado, nagdadalawang isip kung itutuloy natin to. Habang ginagawa natin yung budget, gusto malaman ko, maging saksi ko, kung okay ba sa yung AKAP? Okay ba sa'yo? Parang mahina. Kayo po dyan sa taas, yung 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to? Ayan, para sasabihin ko sa mga kaibigan ko sa Senado na tigilan na ninyo yung tapyas-tapyas ng budget ng AKAP kasi malaking tulong talaga sa taong bayan at napaka-popular kay talagang kahit ng mga panahon, handang-handa na kami mag-deploy at nagpapasalamat tayo kay Secretary Rex Gat. So, yan palang trabaho ng Speaker of the House mga kababayan, no? Yung 5,000 ng AKAP, okay sa iyo? Nako. Speaker Martin Romualdez, hindi po nila sasabihin na hindi okay ang 5,000. Pero may but yan eh. It doesn't last forever, no? Ang dapat na ginagawa ninyo, no? Trabaho po sana eh. Create more jobs to the Filipino people to make it sustainable, di ba? Ito po, short term lang. 1 to 3 days, wala na po yung 5,000 na yan. Aantay na naman po ng susunod na AKAP, TUPAD, AX, or anong tinatawag, MAIC. Diba? Lahat ng yan. Sama-samahin mo man yan, iisa lang po ang effect niyan, mga kababayan. Hindi po nasusolusyonan ang tunay na problema ng ating bansa. Bagkus ito ay dumadagdag pa sa problema ng ating bansa. Bakit? Yung ibinibigay ng pera mga kaibigan natin, it is not a free money. Hindi po libre ang kwartang iyan. Binabayaran po yan ng sambayan ng Pilipino mga kaibigan natin na pupunta lang sa wala. Bakit sa wala? Gaya nga po ng sabi ko kanina, yung 5,000 na yan, it doesn't last forever. No? Even a month, di ba? Hindi po yan maglalast ng ganyan. 1 to 3 days, 1 week, pinakamataas, ubos yan mga kababayan. No? Pero ito pong naka-caption po dito sa video ito, basahin ko po para sa inyo. Ganito pala ang trabaho ng isang congressman, House Speaker, legislator, bida-bida sa pamimigay ng ayuda, no? So ito po ay nangyari noong November 21, 2024 sa Legazpi, Albay. Yan mga kababayan, nako po. Ganito wala ang trabaho ng isang Speaker of the House. Alright. Ano po ang inyong komento dyan? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan din po natin ang sorbing ito mula po sa Okta Research. Nako naman. Sabi po ng campaign manager ng Alyansa na si Representative Chanco, nasa amin ang momentum ayon sa Okta Research survey. Pasok ang 11 senador ng Alyansa. Patuloy ito na nagtitiwala sa amin ang mga tao. Patunay ito na nagtitiwala sa amin ang mga tao. Talaga ba? Kayo nga dyan sa Alyansa ninyo parang walang tiwala sa isa't isa eh, di ba? Tao pa kaya ang magtitiwala sa inyo? Huwag nyo nga kaming lokohin. Diyan sa alyansa ninyo, hirap na nga kayong magtiwala sa isa't isa. Naggagamitan lang kayo, tapos sasabihin nyo, nagtitiwala sa amin ng taong bayan. What? Unahin nyo muna yung problema ninyo sa inyong alyansa dahil nagkakawatak-watak na kayo. Well, anyway, malapit na po, no? Malapit na po ang totoong survey. 2 weeks, no, from now, susurvehin na po ang lahat ng ordinaryong Pilipino ng ating bansa at magkakaalaman na po kung sino po ba talaga ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan, no? Kung sino ba talaga ang karapat-dapat, no, na maluklok diyan sa inyong sa mga posisyong iyan mga kababayan. All right?
So, ang gusto ko lang i-point out dito, baka mind conditioning lang ito. Kinukondisyon nyo lang pag-iisip ng tao para at least in the coming election, matalo man kayo, you have the reason to say that the election is void, no? For example lang, mga kababayan. Gaya ng ginagawa nila na inaakusahan nila ang China, no? That China interfered, no? The 2025 midterm election. But China also said, no, na wala po silang ginagawang ganun. So, China is denying something. Siyempre, wala rin namang aamin ng ganun kung totoong mayroong ganun, di ba? Pero kung wala rin naman, bakit ka naman nang aamin? Pero, the point is, baka magamit lang ito to make the election void, di ba? Oh. Wala tayo. I think, nasa palagay nyo? Kasi parang ganun po eh. For example, ganito eh. Opinion lang po ito Sige, conditionin muna natin yung utak ng mga tao, no? That we are the most trusted candidates of 2025 midterm election. O yung mga survey, sige pagalawin nyo lahat ng survey. Pasok tayo. Then here comes the China issue about interfering the midterm election. So eto na, parang nagkakaroon ka na ng conclusion that ano man ang mangyari dito, may panglaban na sila di ba? Whatever happens, kasi nakikita na nila ang tao talaga alam mo, hatak na hatak po doon sa sa kay Pangulong Duterte sa PDP laban. So, yan po ang conclusion ko mga karibin natin. Sana wag naman nilang gawin. Let's play this election fair, no? Wag naman ganoon. So, pero wala, it is only a conclusion mga karibin natin, no? Opinion, right? So ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at ito. Last po natin pag-uusapan, ito. Attorney Claire Castro, sabi niya po dito, 20 pesos per kilo of rice program start on May 1. Nako po. May 1 daw mag-start ang 20 pesos per kilo ng rice mga karibin natin. Pero suportado po ito ng COMELEC mga kabayan. It is being exempted doon po sa rules ng COMELEC, no? Na pinayagan po itong program na ito mga karibin. Tulad din po ng AKAP, pinayagan din po itong bakit ganun? Di ba dapat bawal ang pamimigay sa campaign period? Bakit ganito? Mayroong nangyayaring pamimigay. Ayuda. This could be sort of ayuda din itong 20 pesos per kilo ng bigas. Sabi ko nga, bakit hindi nyo lang gawin sa May 12 yan? Para lantaran talaga, tinatago nyo pa, ganun din naman ang resulta. Di ba? Sabi nila, no, nagkataon lang talaga. Nasyak ako dun sa sinabi nila no? Sabi nila, nagkataon lang talaga na eleksyon yung ngayon lang nila na plano, di ba? Yung 20 pesos na kilo ng bigas. Di nga. Nung eleksyon, naisip mo yun agaran mong naisip, 25 pesos per kilo ng bigas. Inabot ng 3 years, panahon pa ng eleksyon. Sino ang hindi magdududa na ginagamit nyo lang yung 20 pesos per kilo? Sa bagay, no? Mas maganda nga yan no? At least malaman ng taong bayan that nambubudol naman po kayo. Kasi pag naririnig mo yung 20 pesos na kilo ng bigas, isa lang po ang naiisip ko. Ewan ko kung magkaparas po tayo. Nambudol or budol, something like that. Marcos, di ba? Marcos, budol, nambubudol, mambubudol. Yan mga kabayan. Yan po ang naiisip ko pag nakakarinig ako ng 20 pesos per kilo ng bigas. Kayo po, ano po ang naiisip ninyo? Ano po ang inyong first impression? If you heard the word 20 pesos per kilo ng rice, mga kabayan. Alright? I-comment nyo na lang po mga karibin natin at eto. Pasadahan po natin ang balitang or ang video ito. Eto na po. Bigyan natin ng reaksyon. Eto na. Ito ang nakakagulat.
Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang. Bakit mo kasi ginalit ang legendary ng Senado? Tignan mo tuloy na sampal ka ng katotohanan at nakahanap ka tuloy ng katapat. Ito ang naging sersyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ng pumutok ang balitang biglang sinisisi di umano ni Claire Castro ang senadorang si Senator Cynthia Villar. At ayon pa sa kanya ay nasabing senadora daw di umano ang naghahadlang sa kung bakit hindi di umano agad-agad napababa ang presyo ng bigas ng kasalukuyang pamahalaan ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bago ang Sinisi pa si Villar, mga kababayan, no? Ganyan, bakit ba pag nasusukol na kayo sa isang issue, you have to turn the table, no? Papunta sa iba. Sa inyo na nga nakatutok eh. Sa kanila nakatutok, mga kababayan, yung issue. Then, kahit, di ba, kahit alanganin, iaano nila hanggat maaari, pwede nating isisi sa iba para makalusot sila, mga kababayan. Ganun po ang ginagawa ng gobyernong ito. Ever since no, na nagsimula ang gobyernong ito, naging bagsakan na po ng kanilang paninisi, no? Si former President Duterte. Ngayon naman po si Senator Cynthia Villar. Nako po talaga, oo. Hindi niyo ba kaya mag-take ng accountability, responsibility doon po sa mga sinasabi ninyo? lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, kaya ninyo sinisira ng mga Villar ngayon kasi kumampi na sila sa tama at sumalib na sila sa mga Duterte. Ito rin yung sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos yung sisihin ni Claire Castro si Senator Cynthia Villar na ito daw di umano ang humahadlang kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napapababa ng tuluyan ng kasalukuyang gobyerno ngayon ang presyo ng bigas. Ayon pa sa official report ni labas ng GMA News Online sa kanilang official website. From GMA News Online, Palace official says Villar blocking restoration of NFA power. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro blamed Senator Cynthia Villar, principal author of the rice tarification law, for the National Food Authorities having no power to purchase palay from local farmers. In a press briefing, Castro said it has been the proposal of the administration to give authority to the NFA. However, this provision was not allowed by the senator. Actually po, matagal na pong nagkaroon ng proposal ng administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto nating ipabatid na kapag po nabigyan natin ng karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretso sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas, Castro said. She added, dahil sa kasalukuyan po because of the rice certification law na ang author ay si Senator Cynthia Villar ay nag-i-import po dito ang mga private companies, hindi po hahayaan ng gobyerno na mag-import. Castro said that Marcos. Pero ang tanong dyan, mga kabayan, ngayon lang ba ginawa ang rice tarification law na yan? O baka sa panahon, di ba? Matagal ng panahon nandyan na yan. Tapos, agad-agad isisisi nyo dyan sa rice tarification law. Di ba? Di sana naisip nyo nung una pa lang. Diba? Before you promise na 20 pesos per kilo ng bigas, teka lang, baka tayo baka maapektuhan tayo ng rice tarification law na yan. Diba? Ang hirap pa sa inyo, puro kayo sisi. Yan ang totoo. And you have to admit it, no, mga karabinadan. Kasi walang mangyayari kung palagi na lang kayong ipupukol nyo sa iba yung issue na dapat kayo naman ang nagbibigay ng solusyon. Di ba? Kaya ang totoo niyan, mga kabayan, talaga, tama yung sabi kanina, no? Na kumakampi po na ang mga Villar kay Vice President Sara Duterte, kaya tinitira na rin. Lahat po ng dumidikit ngayon at dinidikitan ni Vice President Sara Duterte po ay kanila pong medyo ang nakikita natin, mga kabayan, at sinisiraan po nila, no? Based on what their statement are. Okay? Tapos,
Eto pa, si Mayor Isko Moreno Dumagoso, mga kaubayan, tinitira na rin naman niya yun, no? Show cause order na naman po kay kaya Mayor Isko, kay Yorme. Binigyan ng COMELEC ng show cause order, no? Dahil nga po nagkakampihan na naman po ang Duterte at si Mayor Isko. Kaya yan, nagdidikitan naman po sila. Kaya yan, mga kababayan, kaya kayong mga gustong dumikit kay Vice President Sara Duterte, sana'y tanggapin nyo ng buong puso na mayroon talaga kayong mga ganitong pagdadaanan, mga kababayan. Alright, ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.